So ano kaya itong ibinalita ng international media, mga sangkay, na isa sa pinaka nakakatakot di umano, itong nuclear ng North Korea? Kasi ngayon mga sangkay, masyado pong nagpaparamdam itong North Korea sa talagang pagpasok sa digmaan against South Korea. So ano kaya itong mga sangkay? Dahil interesting, no? Dahil napag-uusapan po ito ng international media, ang tinatawag po na nuclear, or sa ilalim daw po ito ng karagatan, na tinawag pa nga po itong nuclear Armageddon. Hello, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa mga nanonood po dito sa YouTube, i-click nyo lamang po yung subscribe button na makikita sa ibaba, then click the bell and click all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, eto na nga mga sangkay, no? North Korea test undersea nuclear Armageddon. When we say Armageddon, ito po ay biblical, mga sangkay, na delikado po itong, ibig sabihin ba, napaka-delikado nitong sinasabing undersea nuclear ng North Korea. Mainit na mainit po kasi itong dictator ng North, na itong si Kim. Kaya ang tanong dito, itong si Kim Jong-un nga ba ay sisimulan na ang digmaan against South Korea? At alam nyo mga sangkay, para po sa mga nanonood lagi dito, o mga hindi pa pala nanonood dito, mga past vlog natin about North Korea, ngayon kasi pinutol na po mismo ng North Korea ang anumang klaseng ugnayan sa South Korea. Lalong-lalo na po itong kapayapaan, usapang pangkapayapaan. So, ngayon, ito po ang balita. War is everywhere. For the past 2 weeks, we've been telling you about the growing global war. Just take one look at the map of the world. Okay. War is everywhere. Totoo po yun, mga sangkay. Talagang yung pag-escalate ng digmaan ngayon sa ating mundo, gumagalaw na tila baga napakabilis. It paints quite a grim picture. Regional military conflicts have broken out in almost every continent. Ayan, from Ukraine to Gaza, from the Red Sea to the South China Sea. There's military conflict everywhere, and now another one seems to be on the verge of breaking out. In the Korean Peninsula, it seems that North Korea is preparing for a war on South Korea. Okay, ito po yan. Nakikita nyo ba mga sangkay? Ewan ko kung nakikita nyo ng maayos. Pero ito po yung may mga sigalot ngayon, okay? May mga coalition na tinatawag. Banggitin na lamang po natin yung mga possible ma-involve. Of course, kasama po dyan Philippines, so. Ang bihira. US, Canada, Venezuela, Guyana, UK, Netherlands, Norway, Denmark, Ukraine, Greece, Lebanon, Gaza, Israel, Red Sea, Sahel region, Yemen, Myanmar, China, Iran, Russia, North Korea, South Korea, Taiwan, Philippines, Australia. So many, ang dami po niyan mga sangkay, no? Na mai-involve sa digmaan. Kaya nga ang Sweden ngayon, mga sangkay, no? Ayan. Nakita ko rin sa ibaba. Why Sweden's top defense official asking citizens to prepare for war? Ang Sweden kasi ngayon, mga sangkay, yung top official nila, nag-anunsyo na mag-ready na sa digmaan. So ito yung po yung growing tension ng buong mundo. What makes us say that? Just take a look at these recent developments. Today, North Korea tested another nuclear weapon system. Ayan na. Bagong nuclear weapon ng North. An underwater attack drone. They call it the HILE 523. HILE 523? It was tested in waters off the East Coast. Dubbed HILE, which means tsunami. The new drone system was first reportedly tested in March 2023.
Grabe, no? According to the North Korean state media, it was intended to make sneak attacks in enemy waters and destroy naval strike groups as well as major operational ports. How? By creating a large radioactive wave through an underwater explosion. But the timing of this test is important. You see, this test was carried out to mark its protest against this week's joint military drills by South Korea, the United States, and Japan. Okay, kahit anong tigil naman kasi talaga ng South Korea, Amerika, UN, itong ginagawa ni Kim Jong-un. Kaya nga lang mga sangka, hindi po talaga mapigilan. Iba po yung tumatakbo sa utak ng taong to eh. So, itong tinatawag nilang nuclear or undersea nuclear, sa ilalim po siya ng dagat dadaan. No, hindi po siya yung tulad sa ibang nuclear na lumilipad po talaga. So, undersea po yan. At ganito po ka-aggressive itong North Korea that any moment, kaya nga po sabi ni Kim Jong-un, we are ready for a possible war. Ano na po talaga sila ngayon? Nagre-ready na po. The navies of the three countries held their 3-day regular drills until Wednesday, alongside the U.S. aircraft carrier Carl Vinson. These war games are part of the effort to improve responses to Pyongyang's evolving nuclear and missile threats. Ito sa Amerika. Pyongyang has accused the U.S. and its allies of getting frantic with their war games. It warned them of catastrophic consequences. The North Korean ministry spokesperson said in a statement, and I'm quoting, "Our army's underwater nuke-based countering posture is being further rounded off." Ang napapansin ko lang dito, kasi nagagalit po yung North Korea kasi nga po, may ginagawa po mga military exercise itong South at Amerika. Kumbaga naasiwa silang panuorin o tingnan ito sa mga balita. Ngayon, ito po ang sinabi ng Pyongyang, yung government po mismo ng North. Our army's underwater nuke-based countering posture is being further rounded off. And its various maritime and underwater responsive actions will continue to deter the hostile military maneuvers of the navies of the U.S. and its allies. So, ang napapansin po natin dito, tila baga nananakot po yung North. Kumbaga, sige lang, magano lang kayo dyan. Pero naka-ready na yung undersea nuclear namin. Ang nakakaano dito mga sangkay, kumbaga, hindi ba nila naisip yung North na pwedeng, sa kakalabas po nila ng mga impormasyon, pwedeng gawan na po yan ng pamamaraan ng Amerika. Remember, high-tech po ngayon, mga sangkay. Ang isa sa bibida sa digmaan ay yung mga IT. Ngayon, imposibleng hindi na pag-aaralan niya ng Amerika. So, isa sa ano ba yung tamang term? Isa sa kamangmangan ng North Korea ay ang paglalabas ng mga impormasyon tungkol po sa kanilang mga pandigma. Tingnan nyo yung Japan, Amerika, iba pang mga bansa kung naglalabas po sila. Hindi. Nagpapakita po sila ng mga military exercise. But never po nagbe-mention sila na kagaya po itong sandata namin, ganito yung special, neto. Wala po. Pero sa sobrang nitong North Korea na tila baga nagyayabang lagi, ito po tuloy dito po sila machi-check ng kalaban eh. Diba? This reported underwater test has come days after North Korea fired a new intermediate-range, solid-fuel, hypersonic missile. Washington, Seoul and Tokyo condemned this as a serious violation of UN resolutions. And amid all these nuclear provocations, North Korea's rhetoric has also become more fiery. Earlier this week, North Korea abandoned all hopes for peace, for unification with South Korea. Ayun, ito na nga mga sangkay, dito lang. Inabandona na po ng North Korea itong kapayapaan na pwedeng mangyari o reunification ng North and South Korea. At diniklara po dito na anytime papasok po sila sa digmaan. Tila baga gumagawa po ng ingay at init ng mga balitaan sa international itong North Korea. Pero, gaya ng sinabi ko, magkakaalaman pa rin po yan talaga sa digmaan. Kung magkakaroon na ng actual na digmaan,
So ano po ang inyong komento mga sangkay regarding po dito sa sinasabing undersea nuclear Armageddon ng North? Tingin nyo ba ito po ay talagang nakakatakot na kanilang nuclear? O baka dito po sila ma-check ng Amerika? Well, comment down below mga sangkay. And now I invite you guys to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Dito, kung ikaw ay born again Christians, I'm sure magugustuhan nyo yung mga topic dito dahil about ito sa Biblia, mga kaganapan po sa ating mundo related po sa Bible prophecy. So, hanapin nyo lamang po Sangkay Revelation sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.